Kamusta mga kababayan? Lalong-lalo na po sa mga kabataan na nasa school o universidad at sa mga OFWs na nag-aalaga sa pamilya habang nanonood sa abroad. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na nasa isip ng lahat. VP Sara Duterte, bakit wala pa ring opisyal na senatorial lineup para sa 2028 elections? Hindi ito chismis, ito ay fact-based analysis mula sa kanyang sariling salita noong March at April 2026. Excuse me po. Siya mismo ang nagsabi, negotiations ongoing, 4 na politiko nang nag-a-apply pero wala pa ring final list. Intellectual ba ito o strategic genius? Tara, i-break down natin ng may wit at walang kinikilingan. Pero syempre, facts will favor the truth at ang katotohanan, si VP Sara ang patuloy na leader ng bayan. Stay tuned. Promise, after couple of minutes, mas matalino kayo sa politics. Ay nako, pero bago tayo magsimula, shout out muna sa mga nanonood habang nagda-drive papuntang work o habang naghihintay ng remittance. Gamitin niyo ang aking affiliate link o itatag natin yan sa Shopee para sa wireless earbuds. Perfect para pakinggan ang ganitong deep dive habang nasa bus o train. Link sa description at itatag din po natin mga kaibigan. Mga kaibigan, February 2026, si VP Sara mismo ang nag-a-announce. I'm Sara Duterte and I'm running for president. Clear direct, walang drama, no search in polls, hindi problema. Siya pa rin ang top choice sa lahat ng surveys. PDP laban, backs her 100%. Bakit ngayon? Dahil sa current admin issues, impeachment attempts, economic pressures na nararamdaman ng OFWs, pero si Sara, she asked for forgiveness from those who supported the 2022 tandem at ngayon she's charting her own path. Wititig parang isang chess grandmaster siya. Hindi nagmamadali, iniisip ang bawat galaw. Kabataan, ito ang leadership na kailangan ninyo. Hindi loud pero solid. March 15, 2026, si VP Sara mismo sa interview, 4 na politicians ang nag-approach sa kanya. Kasama si former COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sabi niya, some have asked to be part of my senatorial slate, pero wala pa ring official announcement. Sa politics, ang early announcement may maaaring maging target ng attacks. Si Sara, she's playing the long game. Fact, no official slate yet as of April 10, 2026. Ito ang katotohanan na hindi masasabi ng ibang grupo na agad-agad naglalabas ng list. Bakit wala pa? Dahil matalino siya. Una, vetting process. Hindi basta-basta. Pangalawa, unity building. Pangatlo, focus muna sa presidential bid. Habang ang iba ay nag-aanunsyo ng slate para maging relevant, si Sara ay naghihintay ng tamang timing. Parang OFW strategy hindi magpapadala ng pera ng walang plano sa mga kabataan. Imagine niyo isang slate na hindi lang celebrities kundi tunay na public servants. OFWs, eto ang future. Okay, sa mga kabataan dyan, imagine niyo isang slate na hindi lang celebrities, kundi tunay na public servants. Mga OFWs, ito ang future na magbibigay ng mas magandang trabaho at protection sa inyo. Hindi po siya tulad ng ibang politiko na parang tinda ng isda. Agad-agad inilalabas ang lahat. Si Sara, premium quality muna. Speculation lang walang opisyal, pero possible names based on recent signals. Toby Chanco, Benjamin Magalong, Francis Escudero, Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, at syempre, si Rowena Guanzon, nag-express ng interest. Pero ulit, wala pa ring opisyal. Mag-comment po kayo dyan kung sino po ang gusto nyong kasama dyan, no? Intellectual. Ito magiging Magic 12 na may experience at integrity. Hindi tulad ng iba na puro trapo, Si Sara ang may kakayahang mag-assemble ng team na tutulong sa kanyang vision para sa Pilipinas. Okay, Anong achievements si VP Sara bilang VP? Education reforms, disaster response, facts na nakikita ng bayan sa mga kabataan. She understands digital age, mental health, future jobs. Sa mga OFWs, Duterte legacy of protecting overseas workers.
Kung ikaw ay kabataan na galit sa trapo politics o OFW na pagod sa broken promises, si Sarah ang sagot, hindi ang tanong. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At habang nandito kayo suportahan din ang channel sa pamamagitan ng aking affiliates, yung portable power bank sa Lazada. Huwag kayong mag-lowbat habang nanonood ng ganitong long form. O yung premium notebook sa Shopee para isulat ang inyong political thoughts. Vitamins para sa mga OFWs. Health is wealth, mga kaibigan. Okay, mga kabataan at mga OFW nakasama natin sa laban. Ito ang pinakakahintay ninyo since wala pa ring opisyal na senatorial lineup si VP Sara Duterte as of April 2026. Tara nating i-explore ang isang possible Magic 12 na maaaring maging bahagi ng kanyang slate. Ito ay speculative hindi opisyal. Walang inside info mula sa kanya. Pero batay ito sa mga recent signals, public interest, political alignments at yung 4 na politiko na mismo niyang binanggit na nag-a-apply na kasama dyan si Rowena Guanzon. Okay Bakit importante ang isang senatorial slate? Dahil hindi lang si Sara ang tatakbo, kailangan ng team na may experience, integrity at genuine public service record. Hindi yung puro trapo o sikat lang sa social media. Si Sara, kilala nyo naman, she's allergic sa drama at unnecessary politicking, no? Kaya strategic ang paghihintay niya. Parang wine, mas sumasarap kapag hinintay ng maayos. Ngayon, witty breakdown tayo isang balance, strong at pro-people possible lineup na mag-favor kay VP Sara at sa vision niya para sa Pilipinas. I-group ko na para madaling sundan. Okay, 1 to 4, experienced legislators and administrators, stability and governance. Toby Chanco, Nabotas representative known for local governance excellence. Fact, matagal nang consistent sa serbisyo. Medjavin Magalong, Baguio Mayor, former PNP official, critical strength niya, anti-corruption at disciplined leadership. Perfect para sa kabataan na ayaw ng kurakot. Francis Escudero, Senator, sharp legal mind, witty comment lang tayo. Parang si Escudero, hindi siya sumasabay sa hangin, may prinsipyo yan. Alan Peter Cayetano, Senador at Taguig leader, strong on foreign affairs at youth programs. 5 to 8 naman. Reformist, accountability at Visayas Mindanao representation. Jinggoy Estrada, Senador, brings political experience at family legacy of public service. Mark Villar, Senador yan, infrastructure export, OFW angle, maganda para sa job creation at economic recovery na kailangan ng mga nasa abroad. Rowena Guanzon, former COMELEC, commissioner, siya mismo nag-express interest, known for being straightforward, of rule of law, advocate. Kabataan, ito ang tipo ng matapang na boses na kailangan ng Senado. Chavit Singson, veteran leader from Ilocos Sur, experience plus loyalty sa Duterte principles. Okay, 9 to 12, fresh strength, security at Duterte core. Siyempre, Paolo Pulong Duterte, Davao representative, family brand na may proven local governance. Mike Defensor, experienced public servant, versatile. Jimmy Bondoc, musician turned politician, appeals to youth culture. Guillermo Elizar, retired PNP chief, security expert, importante sa peace and order na lagi nating hinahanap. Okay, ang lineup na ito ay mix of experience, hindi baguhan. Okay, integrity, may track record at regional balance. Luzon, Visayas, Mindanao, hindi puro celebrity o trapo. Para sa mga kabataan, maraming may focus sa education, jobs at digital future. Para naman sa mga OFWs, strong on economic policies, protection abroad at remittance-friendly reforms. Parang isang dream team sa NBA, May scorers, defenders, at playmakers. Si Sara ang coach na hindi nagmamadali kasi alam niyang quality over quantity. Kung ilan sa kanila ang mapipili, depende sa vetting,
Pero ang punto, si VP Sara ay hindi naglalabas ng lista ng basta-basta dahil may standard siya. Unlike others na parang tinda sa palengke, lahat agad inilalabas. Kabataan, imagine ninyo, isang senado na tutulong talaga sa kanyang presidential agenda, better education, safer communities, at mas magandang buhay para sa mga pamilyang nasa abroad. Mga OFWs, etong slate na maaaring magbigay ng tunay na suporta sa inyo, hindi lang pang promesa. Siyempre, lahat ng ito ay possible lang. Ha? Totoo, ay Sara herself said, wala pa ring official, pero ito ang klase ng critical thinking na kailangan nating mga voters, mga kaibigan. Okay, ha? O while thinking about these possible candidates, grab your premium political journal sa Shopee para isulat ang inyong reaksyon sa bawat name. Or yung wireless earbuds para ulitin ninyo ang analysis na ito habang nasa biyahe. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Mabuhay po ang Pilipinas.